Hello, good morning. Ito yun, mga bangus na ilalagay natin dito sa pa-clean up natin, less than 1 hectare. So, nag-order tayo ng mga 10,000 na fingerlings ng bangus. Ayan si Kadong, papakawala na. Yan si Boss Marky, yung pinsan natin, please po. So, bali, climatization lang po natin yung mga fry bago pakawalan. Ang nagbibideo yung kapatid natin, si Mang Haron. Kasi Mang Bong yun isa nilang kasama. So, hopefully, kung makakasurvive sila after 4 months, bali ngayon lang pa lang natin ma-experience yung mag-aalaga ng bangus, fry, fingerlings pala ng rainy season. Kasi September 8, 7 kahapon, 8 to, dinugtong ko yung mga video lang. Tapos makikita natin kung lagay na lahat para makita natin kung masisigla sila. Bale 2 weeks or 3 weeks ata na prepare yung tubig, pinadry natin, pinakarsan natin yung tubig, tapos naglagay ng tisid, kinuha yung mga laman, malalaking bangus ang nakuha, may mga nakuhang tilapia, alimango, ay mga banak. So eto, bale 3 inches na po yun mga fry or fingerlings, 2 inches to 3 inches each. Bale ito may dagdag na 500 yun, 10,000. Hopefully konti lang yung namatay kasi medyo malayo yung pinanggalingan ng mga fingerlings po natin. So binibilisan nila yun paglalagay para less iwas mortality. So mas mabilis po itong lumaki kung tag-araw or tag-init yung mga bangus kasi sa limit ng tubig mas maalat, mas mabilis, lalo ng mga January, February, ganun. Pero ngayon September, buwan ng tag-ulan, may mga bagyo na mga parating. So hopefully makasurvive yung bangus natin. May mga rin kung mapasok sa pispan, magnanakaw, so good luck sa pangkalaban ng mga bangus kapag ganito yung pispan. Madaming ibon na pumupunta, usually libo po. So maglalagay siguro ng pangbugaw or yun mga string na nylon para iwas sa mga ibon. Kasi kung 10,000 na ibon or 5,000, ang dami kasi po sa amin mga wild ducks dahil yung labas ng fish pond, ilog na, doon ang migration ng mga natin, wild ducks, napakadami. Kasi ang daming mga hipon na maliliit po, lalo sa katikuran. Katikuran po yung mga tubong grass sa brackish water. So ito, nag-umpisa na silang ipakawalan yung mga fingerlings natin. Sana madami mabuhay at makabawi naman. Pero ang negosyo talaga, sabi nga ni Cassandra Leong, walang kasiguraduhan. Lalo na mahal ang feeds, yung tate, yung pagkain nila. Sa ngayon nakapag-alaga sila Kadong kasi sa una noong pinapatambakan pa lang natin itong fish pond, nakisabay yun mga bangos. Pero malalaki na sila
hindi pa tayo nag-harvest. Santa short noon. Sa labas kasi nitong ano to na segregate na less than 1 hectares, 10,000. almost 1.5 hectares yun sa labas niya. Part ng fish pond natin ay naglagay ng bangos sa alimango. Nag-harvest na din naman ng mga alimango. Ngayon yung mga 2 grams, 3 grams po yun nakukuha sa 400 grams. May mga pa isa-isang 800 grams. Ganun yung mga pulaan. Di ba ta? Hanggang nakahabulti ko. Mas bihira yung nakukuhang bulik. Kasi nung namimili tayo ng mga tawag dito, namimili po tayo ng mga yung singgelan na alimango ay karamihan pulaan, bihira po. Siguro ang ratio 20:100. Mortality. Mas mahal din ang bulik na mga crablet. So mga nakukuha nila ngayon pag nag-harvest sila ng alimango, mga pulaan. Pero matataba po dahil every other tayo nagpapakain, every other day ng mga trash fish. So ayun, binibilisan nila yung papakawala ng mga fingerlings natin. Andoon sa dulo si Mangbong, si Kadong, saka si Marky. Ang natin, taga-vlog natin, si Manong Haron. Yan, happy niya kasi, kaya pero sige lang, bawal mapagod, bawal sumuko. Ganyan talaga ang buhay. Nag-enjoy na, kikita pa sana kung makakasurvive po yung bangos natin. So tulungan niyo po kami mag-pray para kahit pa paano makabawi man lang, kasi yung pagpapatambak natin mahal. Mas mahal kaysa bagho, pero ang purpose po natin para makatulong na din. Kasi napapansin nyo, eto at sa kabilang fish pa nung pinapatambakan natin ang pinapatambakan, mga nagagastos natin, makakabili na ng bagho sana. Ito po so kung natapos yan, tapos may bagho ka, fingerlings ng bangos galing Bulacan. Nilagay muna natin dyan para maka-adapt po sila sa tubig. Yung hindi katulad kapag ganito, climatization na tinatawag. Yan. Ito yung mga bangos. Maglalagay po tayo ngayon ng mga bangos dito sa ating munting pagkalibangan. Ayan. Okay naman po yun nila. Yung anong tawag dito? Kondisyon nila. Hindi na natin nakikita yun yung grupo-grupo. Yeah. So ang dami pa. Pero kailangan mabilisan para less mortality po, kasi medyo malayong pinanggalingan. Kalanji pa kads, ligay plastic na. Saka mamaya or bukas, pwede nating titignan kung kumusta naman yung mga fry natin. So yung mga mamatay, may mortality talaga hindi maiwasan. May mga paisa-isa naman siguro ang alimango dyan na nakasurvive dahil tisid lang naman yung ginamit noon. Etong labas na to, main canal po yan, part pa rin ng natin, fish pond natin. Pinatasan lang yung tambak, medyo masukal na ulit dahil 8 months ago ata yun.
So yung pinalalagyan natin less than 1 hectare, so pa-clean up, katatapos lang magpatambak. Madudan. Eto na sila ngayon, after 1 day. Ma-practice dati may susud ti ganti pasingaw. Mukhang madami naman po yung naka-survive. Na. Batingting. Wala ka ti Stella sa pagbatingting. Duda junod ni. Tama bang galang dyan to. Balanganin da ka natin time. Kit-kitan da pa lang no may subo daw no ha. Mga ganun, pwedeng primas, saka yung may primas na klase ng ng tate na One month medyo maliliit. Kasladan to tambo daw. Parang durog na bigas. Na. So, yun po yung papakain natin. Kano din 7. October 7. Kasi may primas po na yun parang pulbo. Ito malalaki na. Makita na tayo talaga. Okay on. Medyo na nung pagkasigidan umunta ko. Surutan da. Na. Para siyo. Patatid sa akin ka daw. Tan mulungan na ba umong? Semua orang Jakarta. Nah itu. Pisang taruh belum? So, andyan po sila, yung mga flying natin, update natin after 1 week. Weekly tayo mag-update para masubaybayan po natin kung kumusta yung paglaki nila ngayong tag-ulan. So, naikwento ko yung sa kabilang fish pan na try natin magpakawalan ng 20,000. Mga siguro 1/4 hectares yung area natin, mga 2,000 square meter, 3,000 square meter. After 4 months, ang dami kasing tumubo na tilapia. Nagsilutangan dahil imbornal lang yung way natin. So malaki na natutunan natin, malaki din yung gastos. Pero tris bawi lang tayo doon. So dito, panay natin na bangos. Ngayong tag-bagyo, tag-ulan, sana makakasurvive tayo. Kalaban na lang nila mga ibon sa yung mga magnanakaw. Malupit magmananakaw sa amin. Kaya dapat magpasok ng mamadaming tulos po dito. So ito yung kabuuan po ng area natin. Ito yung sinasabi ko na 3 meters. Yung pilapil natin kasi pagtatayuan ng ano po yan, bahay. Almost 4 meters po ata yung lapad. Doon sa kabila naman yung palibot ng pispan natin may malalapad 2 meters, 1.5 meters ang lapad ng ano natin, pilapil natin. Ang taas po 7 feet pag nasa tubig ka. Pag nasa high tide, 6 to 7 feet po ang taas kapag high tide ang tubig. So sana hindi umapaw kapag malakas na bagyo. Yun po yung kalaban natin. Pangalawa, yung mga siwang sa ilalim kasi minsan yung mga igat, limango, gumagawa sila ng butas. So dito wala po siyang nilagay na alimango kasi nga ang intended na ilalagay sana natin ay sugpo, pero namatay yung mga nabili natin na sugpo. May nakasurvive man konti lang. So na poison po to ng T-seed. Nahuli natin yung mga biya, namatay yung mga biya, nahuli natin yung mga bangos nung kinakarasan natin yung span na to. So dito sa tabi ng pilapil dito, may mga butas dati dyan. Inayos naman. Pero mas maganda sana kung maglalagay tayo ng net. Available naman yung mga net natin. Para pang ano na rin, parang depensa na rin sa mga magnanakaw para hindi sila dire-diretso. So para ibon na lang kalaban natin. Ito yung mga more than 1
1.5 meter ang taas ng ano natin, pilapil natin dito. Ang ano niya, ang lapad. Ito malakitid talaga. Yung foundation niya malapad. So ito dati masukal, pinatanggal natin yung mga nipa, barangbang, saka tikar sa saka pinalaliman. So ito yung ano natin pag papunta na sa highway, sa bahay, na pa-clean up na rin natin dito. So yan ang nagastos natin na pwede, pati sa kabila pwedeng magkasya ang ano backhoe, pero decision po tayo na para makatulong sa mga tao, kaya pinakontrata na lang natin sa tao. Kung backhoe kasi kapag ano yun, nasa gilid lang matatanggal niya. Kaya pinatao-tao na rin natin, mas napagastos nga lang. Ayun lalim, hindi ganun kalalim. Pero at least yearly na ipapatambak natin para lumalim ng lumalim, lumapad ng lumapad yung tambak natin. Yung tambak po natin maugat, mga ugat ng barangbang, sticker, kaya ganyan. Bumababa yun, lupa. So balak natin na magtayo tayo ng pagtanim tayo ng mga nyog para ang patibay ng tambak sa mga prutas, nara, ganun, mahugan, hindi mahugan mga native trees, nara, ipil, kamagong, mga ganun, sa fruit bearing tree siguro. Masarap sana mag dito, tanim ng muna kalabasa or kamuteng kahoy. Problema, maugat po yung mga lupa ng tambak natin. Sag na saba, pero pagtatagwan kasi ng magmag na nawat sa ibon kapag gano'n ng mga tinanim. So hanggang dito na lang po. Ito, uwi muna tayo.